mapaforce yung kanyang mga empleyado. Pero, pagdating kay Yusek Mercado, hindi niya nabayaran. Anong ginawa ni Yusek Mercado? Tinanggap yung sobre na may lamang 50,000, 9 months. Itinago lang ni Yusek Mercado yung sobre, hindi niya alam magkano ang laman. Tapos, nagtanong siya kasi naguguluhan na siya, hindi na siya makatulog. Nagtanong siya, gusto daw niya ibalik, no? Yung pera. Kaso nahihiya naman siya kay Sara Duterte. Baka sabihin, niyabang naman ito, tinatanggihan. So, ang ginawa daw ni Yusek Mercado, yung payo sa kanya, ibigay mo na lang yan sa i-donate mo na lang sa isang organization na i-donate mo. So, nagpunta si Yusek Mercado, no, sa isang organization na kung saan nag-donate niya yung pera. At sa harapan niya mismo, binuksan yung pera at yun, nagulat siya. 50,000 each. 9 envelopes, 50,000 each ang laman. Pagkatapos, binilang lahat. Pagkatapos bilangin, binigyan siya ng resibo. Na ibig sabihin, na-receive nung dinonenta niya, no? Kung saan siya nag-donate, niresibuhan siya. Kaya meron siyang resibo. Pagpunta niya sa House of the Representative at siya ay nag-witness, may resibo siyang dala-dala. Hindi fake news. So, lalo nating nalaman na si Sara Duterte pala ay masamang tao. Nagbabribe. Nagbabribe sa kanyang mga empleyado. Para kapag meron siyang gusto, kahit bawal, ay sige na lang. Pero hindi niya kinaya si Yusek Mercado. Dahil si Yusek Mercado ay hindi nagpa-bribe. Diba? Hindi nga lang niya ibinalik kasi nahiya daw siya kay Sara. Dahil baka sabihin mayabang siya, tumatanggi siya, whatsoever. Pero, yung ginawa naman niya, i-donate niya sa isang organization. Diba? So wala siyang ginamit doon sa binribe sa kanya ni Sara. Wala siyang ginamit na pera. I-donate niya lahat. Diba? Make sense? Masamang tao si Sara. Sara Duterte, masamang tao, no? Saint Benedict, hello Admin Rich and everyone. Hello din po sa iyo, Saint Benedict, no? Maraming salamat sa panunood, no? Okay. So mga kaibigan, meron ako ditong meron ako nakita dito na sabi ko, okay. Okay. Flex ko lang itong isang post ng isang kakamping. Actually, mga kaibigan itong kakamping na to, kaaway ko to nung guys, nung panahon ng kampanyahan, no? Kasi dami niyang sinasabi about PBBM. So, ako naman, sinasagot ko yung mga sinasabi niya, dinidibang ko yung mga sinasabi niya about PBBM, no? So, pero ngayon, shinare ko yung kanyang sinasabi. Okay. Papakita ko sa inyo, papanood ko sa inyo yung kanyang sinasabi dito sa kanyang video. Yan. So, ito siya. Ito, kaaway ko to nung eleksyon Si Wonder Sai. Kakamping ito kakamping, no? Pero ngayon, shinare ko yung kanyang video kasi maganda. Okay. And wala ng protesta tungkol sa flood control. So I wanna take this one seriously. Sabi dito ni Paring Sas, sabi niya, mga kakamping seryosohan lang
6 na taon daw naging presidente si Digong, 6 na taon din tayong binagyo, bakit daw ni minsan walang nagprotesta tungkol sa flood control? Question niya, bakit nga ba hindi naging big issue noon ng flood control? Honestly, yun yung isang rason bakit parang mas sinusuportahan namin si BBM kumpara sa mga Duterte. Kasi ngayon, mismong si BBM mismo ang nagsiwalat patungkol sa flood control scam na yan. Minsan hindi nagsalita si Duterte. Base sa research, 12.3 billion ang nakuha ng mga diskaya in the span of 1 year and 7 months. Isipin mo, 12.3 billion and wala man lang nakita si Duterte o yung administrasyon niya patungkol sa talamak na ginagawa ng mga diskaya. Dalawang bagay lang yan eh. It's either nakapikit siya o kaisa siya kaya hinahayaan niya. Ang dami naganap na nakawan ng administrasyon ni Duterte. Pero may nakulong ba? Formally pa lang eh. Hanggang ngayon, tandang-tanda ako ang ginawa ng formally sa bansa. Pero sino naging protector ng formally? Diba mga Duterte mismo? So ba tayo sa kanila na magkakaroon ng ganyang call out ng panahon nila? Kahit sila mismo ata protector ng mga ganyan. Tignan nyo ang tapang ng mga diskaya, ang tapang ng ibang mga contractor kahit ang mga sa gobyerno. Kasi nasanay sila na mismong leader ang handang mag-protect sa kanila. I don't know the reason of BBM bakit niya to isiniwalat. There's a lot of rumor, issue, but at the end of the day, tayong mga Pilipino ang nakinabang at namulat sa ganitong klase ng korupsyon na nagaganap sa bansa. Through BBM, mas nalaman natin ang dami ng flood control issue ngayon. So sinong mas mahina? Si Duterte na naisahan o si BBM na ngayon lumalaban? From Kakamping. Diba? From Kakamping. Kakamping na kalaban ko noong 2021. Kaya alam nyo, hindi nagtagumpay yung inyong pagpapabagsak kay PBBM noong September 21. Kasi yung mga kakamping, yung mga dilawan, ayaw nilang pababain si PBBM. Dahil ang sabi ng mga kakamping at mga dilawan, mas pagtsatsagaan na nila si PBBM kaysa kay Sara Duterte na kurakot na hindi man lang humarap sa trial at pinipigilan lahat ng paraan ginagawa para hindi matuloy ang trial. Ayaw nila sa kurakot na Duterte. Kaya ang nangyari, bigong-bigo ang mga DDS kasi ang akala ng mga DDS ay mapapabagsak na si PBBM. Ngayon, bigong-bigo kayo na pabagsakin si PBBM. Diba? Masakit ba ang mabigo? Kakamping yan, nagsalita. Diba? Nagtanong sino, expert gaming mobile tech. Kamusta daw Tamba? Tamba? Sinong Tamba yan? Speaker Martin? Speaker Martin, tinatawag ng Tamba Los, diba? Ito. Tingnan nyo ha. Ang daming sinasabi ni Sara Duterte kay Speaker Martin. Sinabi pa ng mga diskaya, kasama daw, name drop ng mga diskaya. Kasi nga, mga diskaya, aral, scripted yung kanilang mga sasabihin. Uy, kailangan i-name drop mo si Martin Romualdez, ha? O i-name drop mo yan pagkatapos namin na maging kasama ka sa witness protection. I-name drop mo si Martin Romualdez. Ayan na, nag-name drop Martin Romualdez. Kaso, pagdating sa investigasyon, walang connection. Hindi makita ang connection. Hindi lumalabas ang pangalan ni Martin Romualdez. Ano kayo ngayon? Diba? Hindi lumalabas ang pangalan ni Martin Romualdez. Bakit? Kasi nga, wala namang ghost flood control projects.
sa distrito ni Martin. Wala. Sino ba ang nagsusumbong para sa mga flood control projects na ghost? Sino ang nagsusumbong? Di ba ang mga tao? Di ba ang Pangulo natin, nagpagawa siya ng website, sumbong mo sa Pangulo. Nandun. Lahat ng tao na nakikita nila na yung flood control project sa lugar nila ay wala naman, ay ghost naman, o kaya substandard, isusumbong nila doon sa website. Ang daming nagsumbong, nasa 13,000 na. Pero ni isa walang nagsumbong about Martin Romualdez. Walang nagsumbong na merong flood control na ghost sa Tacloban, sa distrito ni Martin Romualdez. Wala ni isang nagsumbong. Kasi nga, wala namang ghost project doon. Sabi ko nga sa inyo, nakarating na ako ng Tacloban 2 beses. Inikot namin. Wala ka makikitang ghost project doon. Yung kanilang seawall, yung flood control, walang substandard, maganda. Pati yung mga daan nila maganda, iniikot namin. Lahat ng municipality, pinuntahan namin. At nag-interview pa kami ng mga tao. So, walang nagsumbong about Martin Romualdez. Siya yung doon, siya yung kongresista doon. Walang nagsumbong na ito merong ditong flood control na ghost, ito, wala. Paano malalagay yung pangalan niya? Paano siya imbestigahan? Wala nga eh. Wala nang flood control project doon. Walang mga ghost flood control doon. Walang ghost project doon. Kahit anong ghost, wala. Diba? So kayo isang malaking bigo. Bigo na naman kayo. Dahil gusto nyong madamay si Martin Romualdez, pero until now, hindi pa rin siya nadadamay. Yun lang, nag-name drop lang si Diskaya, hanggang name drop lang, pero walang ebidensya. Hindi katulad kay Jinggoy, hindi katulad kay Joel Villanueva, hindi katulad kay na Alcantara, sino-sino pa, na may ebidensya. So, abangan nyo na lang, no? Tingnan natin in the future kung masasali ba talaga ang pangalan ni Martin Romualdez, no? Tingnan natin in the future. Kasi itong nag-iimbestiga ngayon, independent commission na for infrastructure. Walang walang sisinuhin. Hindi ito maka Marcos, hindi ito maka Romualdez. Dilawan pa nga yan eh. Singson, panahon niya ni Pino eh. Yung former justice na pinaka-chief nila, hindi rin naman maka Marcos. Pati yung babae na para sa accountant, hindi rin siya maka Marcos. Dilawan pa nga yan eh, tsaka kakamping. Sinadya ng Pangulo natin yan. Kasi para patas, para hindi mapaghinalaan na, mga makamarcos yan. Kaya kayo hindi inano kasi makamarcos yan. Ayaw ng Pangulo natin yon. Gusto ng Pangulo natin, patas na investigasyon. At hindi yan nagawa ni Duterte. Dahil sa panahon ni Duterte, pinigilan niya lahat ng investigasyon. Pinigilan ni Duterte. Remember? Nag-imbestiga nga lang Blue Ribbon Committee about flood control projects. Pinapapunta nga lang mga senador. Galit na galit si Duterte. Wag daw papupuntahin yung mga senador. Naglabas siya ng memorandum na hindi po pwedeng imbestigahin ang kanyang mga senador. Ang kanyang mga cabinet members ng mga senador. Hindi po pwedeng imbestigahan ang kanyang mga cabinet members ng mga senador sa Blue Ribbon Committee. Diba? So, ano kayo ngayon? Pahiya kayo, pahiya. Sandali lang ititigil ko muna ang aking pagpapaiyak sa inyo, mga DDS, kasi meron akong pupuntahan, no? So, mamaya ko na lang ulit kayo paiiyakin pagbalik ko. Mga DDS, bye-bye muna.
mag-ano muna kayo, kuha muna kayo ng panyo, punas muna kayo ng inyong luha, no? Pagkatapos, mamaya, babalik ako. At pagkatapos, paiiyakin ko kayo ulit. Bye-bye!